Families of drug war victims and supporters are gathering in Quezon City again. That's as former President Duterte's confirmation of charges hearing enters its second day. And for the details, we have our mobile journalist, Arles de los Santos. Arles, okay, ano yung reaksyon ng mga tao dyan after the first day of hearing? Lord, alam mo, kagabi pa lang ay talagang halo-halong emosyon na naramdaman ng mga kapatid natin, lalo na yung mga kamag-anak ng mga biktima ng madugong war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Simulan natin kagabi, pagsimula pa lamang ng kumpirmasyon na hindi makaharap ang dating Pangulo, ay agad nang nagpahayag ng pagkadismaya yung mga kamag-anak ng mga biktima ng war on drugs. Nila, buti pa daw si Pangulong Rodrigo Duterte, yung dating Pangulo, nagkaroon ng pagkakataon na humarap at magkaroon ng due process, hindi kagaya ng kanilang mga kamag-anak. Magkakaroon daw ng pagkakataon si Duterte na depensahan yung kanyang sarili, hamunin or i-challenge yung mga ebidensya at alegasyon sa kanya, at syempre madepensahan ng counsel na kung saan napakalayo daw sa nangyari sa kanilang kamag-anak na hindi man lang umabot ng presinto, kung saan yung ilan, pulis pangaraw mismo yung may gawa, at naipit pa yung death certificate, hindi nagkaroon ng pagkakataon na ma-autopsy ang mga ito, at yung iba wala talagang police report. Kaya naman labis yung kanilang kagalakan na ngayon may pag-usad na raw itong kaso nga laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bagaman hindi pa ito yung conviction, confirmation of charges pa lamang, natatagal ng ilang araw, nakakakita na raw sila ng liwanag kahit paunti-unti, at yung ninanais nga nila na hustisya para sa kanilang mga kamag-anak. At ngayon, sa Quezon City, nagkakaroon ulit ng Justice Watch, yung online viewing muli ng mga biktima, yung mga kamag-anak ng mga biktima ng war on drugs na inorganize ng Duterte Panagutin Network at yung Rise Up Pilipinas, at yung iba pa, meron pa din sa ibang mga lugar sa bansa na mga human rights advocate and groups. Lord. Arles, mabilis lang. Yung mga nakausap mo ba, kasama ba sila doon sa 500 plus na mga pangalan na gagamitin ng prosekusyon? Yung ilan, Lord, ay yung mga kakilala na lamang nila, yung kasama doon. Hindi tayo nakaroon ng pagkakataon na kumpirmahin kung sino man sa kanila ay kasama doon sa 500, Pero yung ilan sa kanila mula daw ng pumanaw yung kanilang kamag-anak, lumapit na rin sa mga human rights advocates and groups, para nga masulong pa din yung kanilang panawagan nga na pananagutan. Mamaya, pag dumating na iba pa nating mga kasama dito, kukumpirmahin natin kung kasama sila doon, Pero Lord, alam mo, isa sa mga kapansin-pansin din doon kahapon, nung nagsimula yung confirmation of charges, yung opening statement, meron ding mga kabahagi or miyembro, yung mga organizers ng online viewing na tinatranslate mismo yung yung proceeding, kung ano yung sinasabi, ano yung mga alegasyon, ano yung mga paglilinaw na yung sa gayon daw mas maintindihan ng mga kamag-anak nito yung sinasabi doon. Dahil karamihan sa mga kamag-anak na ito ay galing sa marginalized sector, kaya malaking tulong daw ito para sa kanila na naiintindihan nila yung daloy ng pagdinig kahapon. Okay, Arles, I also wanted to get the reaction, I guess, of the family members kasi nandyan sila kahapon. How are they reacting dun sa mga sinasabi na ni Nicholas Kaufman na parang this is just the way the former president talks, na nanakot lang siya, parang nada-downplay kumbaga. And I also wanted to know sa mga nakausap mo dyan, kasi kahapon alam natin na opening statements lang, but what are they expecting to see or hear ngayong day 2? Yung reaksyon nila, Denise, doon sa mga parang dinownplay nga na mga salita at mga polisiya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, syempre parang napapakunot yung kanilang mga kilay at medyo napapikit ng mahaba-haba, Hindi na alam kung ito ba ay inis o pagkadismaya na talaga dahil nga raw yung ilan sa mga naging hindi tama na mga pag-iisip ng publiko naapektuhan na rin yung paningin sa politika at mga polisiya sa bansa, na dahilan nga raw kung bakit naging kasama sa mga kolateral o kapitalan nitong war on drugs yung kanilang mga kamag-anak, Pero kagabi present doon si NUPL President Efraim Cortez, na para sa kanya wala daw comprehensive or malakas na
statement, yung depensa sa kanilang sa pagbubukas ng pagdinig, no, kaya kumpiyansa pa rin sila na magkakaroon nga ng liwanag ito, no, natutuloy ito sa paglilitis. At ang sigaw nila bago kasi mag-start yung program kahapon, nagkaroon sila ng konting rally, no? Nag-chant sila na they really want to convict former President Rodrigo Duterte, at binanatan din nila yung mga dilatory tactics nito na paulit-ulit daw na mga motion na final dahilan para umatras itong confirmation of charges, at syempre yung paglilitis, no? Actually, meron din nga silang pahaging kay Vice President Sara Duterte na maaga raw na nag-aanunsyo ng kanyang pagkapangulo dahil nakikita nila, no, at least for Duterte Panagutin Network, na ito daw ay paraan na para subukan na iwasan or takasan yung hinahabol at ninanais na accountability mula sa mga issue na ipinupukol sa kanila. May mga balita raw ng pagbabanta sa buhay ng mga kaanak nito mga biktima ng drug war. Totoo ba, Arles? Lord, yung huli nating nakuhang information na gano'n ay 2024 daw yun nangyari, no? And kagabi, nung sinusubukan natin na makakuha na ng mga interview, marami pa rin sa kanila yung naka-face mask, naka-sombrero, at umiiwas talaga na makuhanan ng camera, no? Dahil ayon sa kanila, may pangamba pa rin sila na makangaraw balikan at maharas ulit kagaya ng kanilang mga naranasan noon, kasi naniniwala sila, no, na may impluwensya pa din, lalo pa mga pulis din, yung mga tinataga na kasama sa krimen na ito na ngayon ay dumadaan nga sa paglilitis, no? So at least for their safety, kaya pinablur natin agad yung kanilang mga muka nang magkaroon sila ng ganong mga concern. At kahapon, agad silang umuwi, mga around 7:30 past 7, ganyan. Umuwi na agad sila, no, sa kanilang mga bahay. Hindi na raw sila magpapagripa ng masyado, no? At kanina yung mga dumarating din, yung iba naka-face mask din ulit, at susubukan ulit natin kung magkaroon tayo ng pagkakataon na makuha yung kanilang mga pahayag at humanap sa television. Lord. Sige, ikaw muna, Denise. Sige, I wanted to ask lang ulit, Arles, kasi yung may plano ba sila na karagdagang, let's say, mga marcha pa, mga rallies? Because we do know the confirmation, it will be up until the 27th, 60 days pa bago magkaroon ng desisyon yung ICC. Ano bang plano nila? Continuous rallies ba, Arles? Yung kahapon, Denise, if we can recall, merong isinagawang kilos protesta doon sa Boy Scout Circle dito din sa Quezon City, no, kung saan nga yun ay organized naman ng iba pang progresibong grupo ng Siklab, Akbayan, and Tindig Pilipinas. Part daw yun, no, kasama na din yung itong mga Justice Watch na ito, no, sa mga tinatawag na build-up activities para sa paparating na 40th anniversary ng EDSA People Power Revolution. Kasama pa dyan, syempre, yung iba't ibang mga misa at mga colloquium na gagawin, no, bilang pag-alala dito. Naniniwala kasi sila na kadugtong at ng esensya ng People Power Revolution 40 years ago yung nangyayari sa ngayon, no, na dapat daw masiguro na hindi umabuso sa kapangyarihan yung ating mga opisyal ng pamahalaan, no, na sinundan nga ng panawagan at resolusyon na muling bumalik ang Pilipinas sa International Criminal Court. Ito sunod, Arles, ay hindi tanong, no, pero ito ay kinuwento lamang ni ICC Assistant to Counsel Cristina Conti. I'm sure marami na siguro iniisip na sana makapunta kami roon para maharap natin yung Pero yung mga nasa gallery daw mismo, yung iba, hindi ka pala pwedeng magpakita ng emosyon sa loob ng gallery. Kasi yung isa daw na kamag-anak ng biktima ay nung mangingiyak-ngiyak na, nilapitan daw ng security. Dito sa Dahig, kasi parang hindi pwede makitang umiiyak. So walang displays of emotion daw dapat. I'm sure maraming naluha. Baka hapon, Arles, apektado ba sila? May mga nagpakita ba ng emosyon? Lord, alam mo kahapon, pagkatapos ng kanilang pagsigaw ng kanilang panawagan na i-convict nga si dating Pangulong Rodrigo Duterte, agad silang pumasok doon sa Atencio Libunaw Hall, no, sa UP Diliman, sa College of Law, no. Kasunod noon ay isinabit nila yung larawan ng kanilang mga kamag-anak na napaslang nga, no,
bunsod ng war on drugs. At nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapanayam yung isa sa mga magulang doon, si Nanay Maria, na ikinalulungkot niya dahil hindi pa rin nabibigyan ng hustisya yung kanyang anak, no? At ganun din yung iba pang mga kamag-anak, no, na nanatili yung kanilang pangungulila kasi halos isang dekada na raw naghihintay pa rin sila ng hustisya para sa nangyari sa mga ito, no? Wala namang pumigil so far ng emosyon sa kanila. Napakabukas ng hall kahapon doon sa UP College of Law para sa kanilang panonood. Kahit anong reaksyon at damdamin ay talagang napakinggan at hinayaan, no, inirespeto, no. Malayo naman syempre doon sa dahig, of course dahil ito ay legal process and kailangan talaga na hindi rin of course makadistract doon sa isinasagawang pagdinig. Lord. Alright. Itong ICC hearing, may streaming at natuloy. Samantalang isang pinag-usapan natin ni Arlis dati, yung ICI, nako, ewan ko. Pero maraming salamat na lang sa iyong ulat, ang ating mobile journal, Arlis de los Santos. Thanks, Arlis.